Klima sa Timog Silangang Asya. Mabilisang pasada sa mapa ng Timog Silangang Asya. Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia, Philippines, Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam, Indonesia, Timor-Leste. Naypyidaw, Bangkok, Vientiane, Hanoi, Phnom Penh, Manila, Kuala Lumpur, Singapore, Bandar Seri Begawan, Jakarta, Dili. Ang Timog Silangang Asya ay nahahati sa dalawang sub-regions, ang mainland Southeast Asia at insular Southeast Asia. Kung ikaw ay nakatira sa Vietnam, sa anong sub-region ka napapabilang? Sa mainland Southeast Asia. Ang heograpiya ay tumutukoy sa paglalarawan ng mundo. Sa pag-aaral ng heograpiya, iba't ibang aspeto ang ating matututunan, tulad ng kinaroroonan, sukat, hugis, anyo, lawak o sakop, klima, topografiya, mga yamang likas at iba't ibang kalupaan at katubigan na matatagpuan sa isang tiyak na lugar o pook. Alin sa mga sumusunod ang nagpapaliwanag sa konsepto ng heograpiya? Ang heograpiya ay tumutukoy sa pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig. Ang Timog Silangang Asya ay nagtataglay ng napakaraming uri ng anyong lupa na nagtataglay ng iba't ibang katangian. Ang mga ito ay pawang may kapakinabangang dulot sa mga Asyano. Bawat uri nito ay nililinang, patuloy na ginagamit at naghahatid ng mga pakinabang sa bawat Asyano. Ilang halimbawa ang Sapa Rice Terraces na mula sa bansang Vietnam, Tagalalang Rice Terraces na mula sa bansang Indonesia, Banawe Rice Terraces na mula sa Pilipinas, Papong Piang Rice Terraces na mula sa Thailand. Alin sa sumusunod ang hindi nagpapahayag ng mahalagang papel na ginagampanan ng mga anyong lupa sa pamumuhay ng mga Asyano? Nakakapagbigay ito ng malaking suliranin sa pamumuhay ng mga tao. May malaking bahaging ginagampanan din ang mga anyong tubig sa mga nakatira sa Timog Silangang Asya. Ang Asya ay halos na paliligiran ng karagatan at dagat. Ang mga ito ay may mahalagang papel na ginagampanan sa pamumuhay ng mga Asyano. Alin dito ang hindi kabilang sa mahalagang papel ng karagatan at dagat? Ito ay nagsisilbing likas na depensa laban sa mga kalamidad. Malaki ang epekto ng katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya dahil ito ay nakaaapekto sa pamumuhay ng mga tao, maging sa mga uri ng halaman at hayop na matatagpuan sa rehiyon. Dagdag pa, mahalagang malaman ang katangiang pisikal ng Timog Silangang Asya dahil ito ang basehan upang matukoy ang kakayahan natin na umangkop sa ating kapaligiran. Alin sa sumusunod ang dapat gawin ng mga tao upang mapahalagahan ang kanyang kapaligiran? Siya ay dapat
Huwag magtapon ng basura sa dagat. Sa pagkakataong ito, mas mabibigyang linaw ang mga katangian ng kapaligirang pisikal sa Timog Silangang Asya, ayon sa kanyang kinaroroonan at klima. Ang mga layunin natin para sa araw na ito ay naibibigay ang pagkakaiba ng klima sa panahon, naiisa-isa ang mga salik na sanhi ng pagkakaroon ng iba't ibang klima sa mundo, at nakapagbibigay ng impluwensya ng klima sa pamumuhay ng mga nasa Timog Silangang Asya. Ang klima ay tumutukoy sa kalagayan ng atmosfera ng isang lupain sa loob ng mahabang panahon. Samantalang ang panahon ay tumutukoy sa kondisyon ng atmosfera sa isang natatanging pook sa loob ng nakatakdang oras. Malaki ang kinalaman ng klima sa uri ng pamumuhay ng mga tao sa isang lupain. Ito ay maaaring maging batayan ng uri ng kanilang hanapbuhay, panahanan, gawi, at iba pang aspekto ng pamumuhay. Ayusin ang mga ginulong letra upang matukoy ang mga salik na sanhi ng pagkakaroon ng iba't ibang uri ng klima. Altitude. Altitude o taas ng lupain. Ang altitude ay tumutukoy sa taas ng isang pook o lupain mula sea level o kapantayan ng dagat. Ang klimang umiiral sa isang pook ay naaayon sa taas ng kinalulugaran nito. Higit ang lamig na nararanasan sa mas mataas na lupain. Habang tumataas ang lupain, ang hangin ay numinipis at nawawalan ng kapasidad na makasipsip ng init. Ito ang dahilan kung bakit buong taong nagyeyelo ang nagtataas ang bundok sa Asya. Habang tumataas ang elebasyon ng lupain, ang temperatura ay bumababa at higit na lumalamig ang klima. Latitude. Kinaroroon ng latitude. Ang latitude ay ang distansya mula sa hilaga o timog ng Ecuador na nasusukat sa degree. Ang rehiyong nakalatag mula 60 degrees latitude hanggang polong hilaga o polong timog ang tinatawag na mataas na latitude. Klimang polar ang nararanasan sa mataas na latitude. Ang rehiyon sa pagitan ng 60 at 23 degree latitude, pahilaga at patimog ay tinatawag na gitnang latitude. Mahalumigmig o temperate ang klima sa gitnang latitude. Ang rehiyong nakalatag sa pagitan ng Ecuador, 0 degree, Tropic of Cancer, 23 degree sa hilaga, at Tropic of Capricorn, 23 degree sa timog ang tinatawag na mababang latitude. Sa mababang latitude nararanasan ang pinakamataas na presyon ng klima sa daigdig. Napakainit ng klima sa rehiyong ito. Dahil dito, ang rehiyon ay tinawag na tropical zone o torrid zone. Ang mga bansa sa Timog Silangang Asya ay may klimang equatorial o tropical. Nakararanas ang mga ito ng tag-init, taglamig, tag-araw at tag-ulan. Topografiya. Bukod sa layo ng ilang bahagi ng kontinente sa karagatan, na ang ilan ay nakakubli rin sa nagtataasang hanay ng mga bundok, ang mga ito ang nagsisilbing balakid sa pagpasok ng mahalumigmig na hanging nagmumula sa karagatan. Monsoon. Monsoon. Ang mga hanging nagtataglay ng ulan o monsoon ay isang mahalagang salik sa pamumuhay ng mga nasa Timog Silangang Asya. Ang monsoon ay hango sa salitang Arabong mausim na nangangahulugang season. Ito rin ay nangangahulugang salitan at magkakasalungat na hangin o alternating and opposing winds o seasonal winds. Ang southwest monsoon ay kilala sa Pilipinas bilang habagat. Ito ang hangin mula sa timog kanluran. Nagaganap ito mula Hunyo hanggang Oktubre. Karaniwang nagpapaulan sa kanlurang bahagi ng bansa. May mainit at moist na hangin mula sa Indian Ocean at maaaring magpalakas ng bagyo. Kilala naman sa amihan ang northeast monsoon o hangin mula sa hilagang silangan.
Nagaganap ito mula Nobyembre hanggang Pebrero. Karaniwang nagpapaulan sa silangang bahagi ng bansa. Tuyo at malamig na hangin mula sa Siberia. Maaaring magpahina ng bagyo dahil wala itong masyadong moisture. Samantala, may kahinaan ng hangin sa panahon ng intermonsoon season o ang mga buwan ng Oktubre at Abril sa pagitan ng dalawang monsoon. Ang pagsasalit-salit ng mga hangin ito ay lubhang napakahalaga sa mga nasa Timog Silangang Asya. Depende sa bugso nito, maaring magdulot ito ng parehong kapakinabangan at kapinsalaan. Magbigay ng kahalagahan ng monsoon sa Timog Silangang Asya. Karaniwan ng magsasaka ang mga naninirahan sa Timog Silangang Asya. Sa kabila ng nararanasang sakuna bunsod ng malalakas na buhos ng ulan, sinasabing napakahalaga pa rin ng dami ng ulan na dala nito. Sa iyong palagay, ano kaya ang magiging kalagayan ng mga bansa sa rehiyong ito sakaling matagal na hindi dumating ang ulan? Ang mga salik na sanhi ng pagkakaroon ng iba't ibang uri ng klima ay altitude, latitude, topografiya at monsoon. Dugtungan na. Sa araling ito, aking natuklasan na ang klima sa Timog Silangang Asya ay sanhi ng na nakaiimpluwensya sa pamumuhay at kultura ng mga Asyano sa pamamagitan ng ibigay ang tinutukoy ng bawat pahayag. Ang mga lupaing matatagpuan malapit sa equator tulad ng Timog Silangang Asya ay nagtataglay ng klimang tropikal. Ito ang distansya mula sa hilaga o timog ng Ecuador na nasusukat sa degree. Latitude. Ito ang mga hangin mula sa hilagang silangan o northeast monsoon. Amihan. Ito ang hanging nagtataglay ng ulan. Monsoon. Ito ay tumutukoy sa taas ng isang pook o lupain mula sa sea level o kapantayan ng dagat. Altitude. Ang klima ay may malaking papel sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang pag-aaral at pag-unawa sa kahulugan ng klima, pati na rin ang pagkilala sa sanhi nito ay nagbibigay sa atin ng mga impormasyon at pang-unawa sa mga epekto ng pagbabago sa ating kapaligiran.